May civil war kasi mga kababayan within the camp ng mga Duterte. Pero tama naman yung claim ni Atty. Kaufman kasi ang nakikipag-away po hindi man parte ng defense team si Harry Roque. Si Harry Roque po sumisiksik man lang. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Finally mga kababayan, nagsalita na si Hanilet matapos na magpahinga muna. Nagpalamig muna siguro at nag-ipo ng sapat na lakas para ibulalas yung kanyang frustration. Matapos mga kababayan, ang sabi, nag-hysterical ito. Nagkwento si Harry Roque kasi yung mga naka-schedule niyang visit kay Digong last week, kinancel ni na-cancel at possibly nag-cancel mga kababayan ito sa request ni Atty. Kaufman na wag nang bigyan ng access itong si Anilet. And possibly mga kababayan, hindi man gagalaw si Atty. Kaufman kung walang instruction. At ang paniwala natin, hindi mula kay Digong ang instruction, kundi mula mga kababayan kay Sara or kay Pulong. Kasi sila yung unang pamilya. Ito po si Anilet. Nagsalita na po. Pero si Atty. Kaufman, ang sabi po, wala man anyang internal disagreements within the defense team amid the allegations made by Duterte's common law wife, Hanilet Avancenia. May civil war kasi mga kababayan within the camp ng mga Duterte. Pero tama naman yung claim ni Atty. Kaufman kasi ang nakikipag-away po hindi man parte ng defense team si Harry Roque. Si Harry Roque po sumisiksik man lang. At ang theory natin mga kababayan, kaya ginawa na ipagbawal, ni-restrict si Hanilet kasi si Hanilet po ang ginagamit naman sa mga misinformation, disinformation as stated ni Kaufman kasi dikit kay Harry Roque saka kay Marlica. Itong si Hanilet po. So makikita natin dito ang pagkakampi-kampihan ng kampo ng tunay na naunang pamilya ni Digong at saka itong common law wife na si Hanilet. At sa tingin natin mga kababayan, may relasyon ito sa mamanain. Di ba? Lalo't matanda na po si Digong at lalo't mag-attempt mga kababayan si Hanilet na yung kanilang old house ibenta. Malamang sa malamang konektado doon mga kababayan. And other properties ni Digong. Siyempre mag-iisip po yung kanyang mga unang anak. Baka niya mas paboran niya yung pangalawang pamilya kaysa sa amin pagdating doon sa pag-aatian po sa mga yaman. Di ba po? So anyway, itong mga kwento natin, mga theories man lang natin base sa mga nakikita natin sa sa drama. Sa drama po sa telebisyon. Ganun talaga pag may ibang pamilya, ang isang lalaki, nagkakagulo mga kababayan, yung maiiwang pamilya, pagdating doon sa mga mamanain. Pero wala mang sinasabi dito po. Mga theories man lang natin na malapit po sa katotohanan, malapit sa reality. Ito mga kababayan yung sinabi ni Hanilet. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7-9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation namin, time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman.
I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD doon sa lalaki. Hindi na pinapasok po? Sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, you know, he's expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya. Yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel. Kaya nag-hysterical daw? Nakita ko na yung dito niya. Sabi ni Ari Roque, nag-hysterical ito si Anilet. Hindi kasi pinapasok. Tapos, kinancel. After nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki. Sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala lang akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami lang sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami lang sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo na nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people. Si Kaufman na mismo. Asking legal opinions from other lawyers. Ang nagsabi, pero I think, hindi man niyon gagawin ni Kaufman kung walang approval yung family. Kung halimbawa si Digong gusto, siyempre, common law wife niya, si Hanilet, at may anak siya, si Kitty. Tingin natin mga kababayan, ang nagdidesisyonan ng lahat, si Sara Duterte at saka si Pulong, yung mga anak, mga kababayan, sa unang asawa, kay Elizabeth Semerman. At siyempre, malamang, may bendisyon din si Elizabeth Semerman. Nalata na natin kasi nung bumisita doon si Pulong Duterte, mga kababayan, at ma-interview ng mainstream media, ang sabi ni Pulong, pag makalabas, halimbawa mapagbigyan yung interim release para kay Digong, titira na, mga kababayan, si Digong doon sa kanilang bahay, sa bahay ni Elizabeth Semerman. Tapos si Anilet. Kaya siguro, ni-restrict na, mga kababayan, ang pagbisita ni Hanilet doon mismo sa detention cell. At sabi nga natin, ang possible na motibo, yung siyempre, property, baka niya sa kakabisita, pag pinagbigyan natin na libre makapagbisita, bumulong ng bumulong. Di ba? Siyempre, agapan po ng magkakapatid. Baka niya kung mapunta lahat sa kanya, o kung hindi, mas marami sa kanya, kunti sa atin. Agapan mo na niya. Di ba ba? Yan ang ating reading dito sa pagre-restrict, mga kababayan, kay Hanilet Abansenia na makabisita pa kay Digong doon sa kanyang detention cell. And possibly, feel ito. Yun din ang nasa isip ni Hanilet na motibo kaya siya, mga kababayan, nag-hysterical kasi may anak nga siya kay Digong. Si Kitty. Paano naman si Kitty? Di ba? Pakinggan natin. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka-ano na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doon ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga... Malamang ginamit lang yun.
ginamit lang na dahilan na nangingialam ka kasi niya sa kaso. Ang nangingialam sa kaso talaga si Harry Roque. Kasi may interest din si Harry Roque, kaya dumidikit ng dumidikit. Ayaw umuwi. Pwede damay-damay na, mga kababayan. Ituloy natin. Mga kasama mo na, nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something, pero... Siyempre, magsiselos din itong si Kaufman. Unang-una, napakataas ng bayad sa kanya. Milyon-milyon po yung bayad. Iba ka masira yung diskarte niya. Masayang yung bayad ng kanyang kliyente. Di ba? So magiging very protective. Normal yon mga kababayan. Baka masira niya yung ating strategy. Kaya tumalak ng tumalak si Harry Roque. Naghahanap ka niya ng sisisihin kasi. Sabi ni Harry Roque kay Kaufman, talagang inaway-away na po. Palibasa pala away. I mean, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of DP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? O ngayon, ang sabi, by phone conversation daw, sila with Digong. Ayun yun ang naging dahilan kung bakit ni-restrict na si Hanilet. July 19 daw yun nangyari, yung phone conversation. Kaya ni-restrict mga kababayan. Baka nagselos na. Ano kaya niya yung pinag-uusapan ng dalawa? Di ba ba? Pakinggan natin yung sagot ni Hanilet. Ang sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if he was able to hear it or napansin niya na noong July 19 pa ng phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha agad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa laban na, ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya, meron na siyang depression na. Ngayon, sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Ngayon, yung panawagan niya kay Atty. Kaufman, meaning, ang nag-restrict talaga po, si Atty. Kaufman. Maawa ka naman anya sa amin. Sabi ko nga, hindi man yun gagawin ni Atty. Kaufman kung walang bendisyon si Sara at saka yung mismong pamilya. Possibly, yung nanay mismo ni Sara. Diba? Mga kababayan, ang tingin niyo po sa mga analysis natin, malapit sa katotohanan, malamang may relasyon mga kababayan sa mga properties. Kaya ni-restrict ang madalas na pagbisita. Hindi na, binawal na mga kababayan. Kumbaga, ginawang dahilan na lang yung mga minimension ni Kaufman na nangingialaman niya kasi sa kaso. Di ba? Several times ako nag-email Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He can, I'm telling you, I am 110% sure
na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may alam niya nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. You know, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko, di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, di ba? Parang gano'n, di ba? At least you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old, and then, nangingialam nga. Kahit pa sabihin na suggestion mga kababayan, nangingialam nga, ayaw pakialaman ni Atty. Kaufman kasi siya naman yung binabayaran at siya yung abogado. Di ba? Siya yung may mga experience. So, lumalabas kasi, tinuturoan nila. Yun ang nangyayari. Kasi, sulsul ng sulsul din itong si Atty. Harry Roque. Sinusulsulan. So, si Kaufman, sa unang pamilya, ang killing, itong si Atty. Harry Roque, na hindi man nga kinuha bilang parte ng legal team, nasa side ni Hanilet, suportado ni Marlica. Kaya binabakbakan mga kababayan ni Marlica, si Atty. Kaufman, pinapag-resign. Kasi gusto sigurong ipalit, mga kababayan, si Atty. Harry Roque. Sino pa man po na matino ang kukuha kay Atty. Harry Roque bilang abogado? Di ba? Ituloy natin. Alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nagpresidente siya, mga ganun. So, yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-i-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket just to come here, and it would cost them how many thousands of pesos para kaya ako nandito, kaya lang hindi na pala umuwi, nakabantay talaga si Hanilet. Ngayon, si Kaufman mga kababayan, pilit na inaapula ang apoy. Di ba? Kaya siya nagpalabas ng statement. Wala man na niyang problema, walang disagreement sa niya. Yan o. Sabi dito, in an interview with pro-Duterte blogger, Kaufman shrugged off Abanceña's supposed claims that Kaufman was not personally engaging with Duterte. There are absolutely no internal disagreements among the persons responsible for handling the former president's defense, sabi po ni Kaufman, stressing that Vice President Sara Duterte is fully qualified to judge the quality of my engagement with in work for the former president. Si Sara na po ang gumagawa ng desisyon. At sa tingin natin, kahit gustuin pa ni Digong, kasi nakakulong na si Digong, kahit gustuin pa ng kanyang tatay, hindi na mangyayari yung kagustuhan ng kanyang tatay. Nahayaan lang si Abanceña, si Hanilet. Di ba? That is normal mga kababayan, lalo't si Sara Duterte ang anak sa unang pamilya. Siyempre, i-assert niyan yung kanyang karapatan. Alangan manan niya, nagtaksil ka naan niya sa nanay ko pagkatapos niya, up to the end, hahayaan namin yung kalukuhan mong ginawa. Normal po yon mga kababayan sa broken families, yung multiple relationships, ganyan na ganyan ang mangyayari mga kababayan. Pagdating ng panahon na matanda na, hindi lang matanda, yung dating Pangulo matanda na siya, nakakulong pa sa dahig.
Kaya ang mamamayani, ang kagustuhan ni Sara. At sabi ko po sa inyo mga kababayan, malamang sa malamang, siyempre yung abogado, ang susundin po kung sino yung nag-hire sa kanya. Ang nag-hire sa kanya po, si Sara Duterte. Siyempre ang loyalty nun sa kung sino yung nag-hire. Si Abanse niya naman, si Annalyn naman po, dikit kay Harry Roque na pagulo. Nanggugulo po. Kaya nga hindi isinama sa defense team, mga kababayan, ni Digong, si Harry Roque. Pinopolitika lang siya, kumbaga, ni Sara Duterte. Tama pa? He also refused to elaborate on reports that Abansenia, the former president's common law wife, was unable to visit him sa detention cell. Sabi po ni Kaufman, for judicial reasons and out of respect for family privacy, I'm not going to comment on the veracity of Hanilet Abansenia's allegations concerning her presence not being desired at the ICC detention center. Sabi po niya sa kanyang transcript ng interview posted on Facebook, he claimed that Abansenia appears to be emotionally distressed and is making all sorts of wild allegations which are being stoked by others. Sabi ni Harry Roque, nag-hysterical daw. Itong si Anilet, siyempre, magwawala talaga yon kasi expected niya na makakausap niya. Marami siguro siyang sasabihin kay Digong. Hindi na nangyari kasi binawal na siya na magka-access. Talagang magwawala. So, emotionally distressed niya and is making all sorts of wild allegations which are being stoked by others. Meaning, yung mga wild allegations po, mga pinagdadaldal, sinasamantala naman ng iba. Lalo na ni Harry Roque para manggatong. Ayaw ng ganon, mga kababayan, yung gatong ng gatong. At isa pa, pinagkakakitaan din ni Harry Roque yung mga interviews kasi inabangan ng mga DDS yung mga balita. Kumikita sa revenues dun sa kanyang YouTube channel, itong si Harry Roque. Para sa survival niya. Walang trabaho kasi. Paubos na daw yung kanyang savings din. Sinira ni Harry Roque yung buhay niya. So umaasa na lang siya, mga kababayan, dito sa kanyang mga intriga na ginagawa, lalong napasama. Lalong napasama yung kalagayan ni Tatay Digong niya. At pati si Anilet, ayan tuloy yung nangyari. Ang daming kumikita po dahil sa mga walang tigil na activity doon sa Dahig. May sabi nga, nagsusulat na ng libro. Yung isa pang ni Digong, wala man na niyang ina-authorize na magsulat ng buhay ni Digong. Gusto siguro pagkakakitaan. Di ba? Ginawang negosyo yung controversy kinasadlakan ni Digong po. Yung trouble na kinasadlakan ni Digong, ginawa nilang hanap buhay. Sabagay, pati man po si Atty. Kaufman, wala man siyang ganyang attorney's fee, milyon-milyon, kung hindi sa pinasok na trouble ni Digong. Di ba po? Kaufman pointed out that former presidential spokesperson Harry Roque, with whom he had engaged in tense word war in the past week, was an irrelevancy. Irrelevant na niya. Hindi siya kailangan dito. Unwanted siya, no? Unwanted sa ICC, sa Dahig, mga kababayan, si Harry Roque. Unwanted siya ng kampo ni Kaufman, ni Sara. Pero wanted siya dito sa Pilipinas. Dito siya wanted. Pinagsisiksikan niya yung buhay niya doon sa unwanted siya. Irrelevant siya dyan, sabi ni Kaufman. Hindi man siya kailangan. Kaya nga, ang sabi, mismo ng si Digong yung nagsabi, base sa statement ni Kaufman, pauwiin mo na niya yan. Umuwi na siya para asikasuhin din yung mga problema niya sa buhay. Kaya sabi ni Kaufman, my only regret niya is that I am being forced to spend far too much time having to deal with these comical intrigues. There are also absolutely no personal misunderstandings between those who are of importance to the former president.
Ang regret niya daw, nasasayang lang yung oras niya dito sa wala mang kakwinta-kwintang bagay. Comical intrigues niya, nakakatawang mga intriga na pinapalabas siguro ni Harry Roque. At wala man na niya kung personal misunderstanding doon sa mga tao na importante sa dating Pangulo. So ang tingin ni Kaufman, mga kababayan, si Harry Roque po, hindi man kailangan talaga, kaya pinagtatabuyan na. Ilaglag na po. Various social media reports quoted Roque saying that Abansenia has been barred from visiting the former president at the ICC's facility where he has been detained since his arrest and extradition in March. Sabi ni Roque na yung visit ni Abansenia last week, lahat kinancel without explanation. Yun nga, mga kababayan, yung nangyari. Kaya nagsasalita na si Hanilet. Tingin ko lalong mapapasama. Lalo siya, mga kababayan, na hindi napapaintulutan talaga. Damay, pati niyan si Kitty. Di ba? Hindi na makabisita. Magkakampi-kampiyan na yan, mga kababayan. Lalo't ang tingin ko, ang nakatrigger. Kaya kinat yung kanyang koneksyon na makausap pa. Ang kanyang access, kinat po na makausap pa yung dating Pangulo. Kasi yung old house, gustong ibenta ni Hanilet. Kaya lang hindi natuloy. Nasupla, mga kababayan. Ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Mark Del Rosario, of course, Abansenia is not part of the team. So there is no squabble within the team. But there is a clear quarrel among the Balahura crowd. Kasi pari-pariho silang mga egotistical and Balahura. Hindi magkasya sa mundo ang nagsisiksikan nilang mga kabastusan at kayabangan. Tama. Lahat mayayabang po. At ganit. You see? Kaya talagang magkakagatan na parang mga leon. Di ba? Normal lang ganyan, mga kababayan. Kanya-kanya simpleng interest na. Lalo't hindi na magtatagal, malamang mag-goodbye na. Naghuling habilin na si Digo. Naghuling habilin na kay Sara. You see? Butot balat na daw, sabi ng nanay ni Sara. Kaya siyempre, ninenervyos na rin si Hanilet. Paano na niya kung mamatay? Sa kanila lang may huling habilin. Paano kami ni Kitty? Dapat marinig din namin kung ano ang huling habilin niya para sa amin. Kasi may anak ako sa kanya. Di ba ganyan ang script ng drama po? Mga kababayan, the normal drama na napapanood natin sa pelikula at sa telebisyon. Malamang sa malamang ganun. Tama po ang reading natin. Ito yung mga analysis ko man lang po based sa mga actual experiences at observations natin sa paligid. Sa mga pamilyang wasak, may multiple relationships at may mga anak sa iba-ibang babae. Talagang dumarating ang ganon na drama sa panahon na matanda na yung lalaki. Sabi ni Angeline Zoe, DDS versus DDS, sila din mag-aaway-away, pitiks na lang si Kaufman kasi malaki sahod niya. Isip niya pera pambayad sa kanya, hindi naman sariling ipon nila yun. Wais sila, mas wais si Kaufman. Sabi ni Pat Masangkay, now they feel the pressure on the gravity of the case. Wala pang actual hearing, nagkakagulo na sila. What more pag umusad na ang kaso? One-shot option lang talaga. Sila mabasura ang jurisdiction. Otherwise, good as guilty na talaga si Digong. At dyan na talaga sa kulungan magpapantay ang paa. Sabi ni Tire View, habang buhay na si Digong sa kulungan, hindi makakita na magandang depensa si Kaufman. Sabi ni Dreis Redfield, sila na mismo nag-aaway-away. Sabi ni Sebastian, away na sila, away-away na sila, buhay pa yung matanda. Sabi ni Silvino Reyes, makukulit lalo na si Inday, hilig mag-bring him home, lalo na mga vlogger shit nila, kasama na ilang content creators na mga
Nagbili na noon na huwag pag-usapan ang merito ng kaso niya sa ICC. Dati siyang judge or kung ano man noon, he knows kung ano ang makakasama sa kaso niya. Sabi ni Lori Martir Minyosa, mahirapan kayong mabigyan siya ng temporary release dito sa Pilipinas dahil nakikita ng ICC ang ginagawa ng justice system ngayon sa Pilipinas. Hawak pa nila ang Supreme Court at lalo na ang Senado. So lahat ng ginagawa ng mga supporters ni Digong bumabalik sa kanya at siya ang nagdosa. Ito ang hindi iniisip ng mga supporters. Kaya sabi ni Kaufman, kausapin niya si PBBM. Now, alam nyo na, ang key para sa kalayaan ni Digong ay si PBBM. Pero kaya balahurain siya ng mga supporters at ng pamilyang Duterte ay parang hayop. Tapos, mag-expect pa si Kaufman na pagbibigyan siya. What a joke. Sila-sila na lang nagsisiraan at nagka-bookingan sa mga ginagawa nila, lalo na si Roque, Marlica, Banat Bay, Trixie at iba pa nilang supporters, parang mga nasiraan na ng ulo. Nagkanya-kanyang kanya-kanyang kampihan. Nagkahati-hati na po. May Team Hanilet, may Team Sara. Yan ang nangyayari ngayon. Pati mga vloggers nila, nagbabakbakan dahil dito po sa isyong ito. Sabi ni One House, maligalig na pamilya, nakakaya pati sa ibang bansa, mga lutang at... Sabi ni Billy Harligo, 150 million pitot. Obos ang mga agila dyan. Yung bayad siguro kay Kaufman. Sabi ni Roti Gracia, BFF pala to ni Imelda Marcos si Mr. Kaufman. Kaya naman pala nang magkita sila ni Amy, sino kaya ang nagsuggest kay BP Sara na ito ang maging lawyer ng tatay niya? May ganun ba? Sabi ni Bonsong Sutil, kapag si Tita Rocky nahuli at naibalik sa Pilipinas, asahan nyo nang babaliktad yan dahil ngayon pinaparamdam na ninyo sa kanya na hindi ninyo siya kailangan. Malamang. Pero sabi ni Ari Roque, hindi siya babalik dito hanggat hindi niya kasama si Tatay Digong niya. Tingnan natin kung tatagal si Atty. Ari Roque. Malamang yun nga ang mangyari. Magtistigo na lang siya. Ngayon lang yung kaso niya mabigat po. Walang walang piyansa, walang bail, qualified human trafficking. Matindi po. Sabi ni Belia Gorisita, sana lang solid Duterte si Kaufman kasi kaya tapalan dublihin triple pa ang fee niya. From Attorney Roque, natural lang mag-suggestion, di naman ini-insist na siya sundin. Opinion lang, tapos ngayon, si Anilet naman pinagbintangan at pinagbawalan ni Kaufman dumalaw. Nangingialam kasi daw sa kaso. So nasisira yung diskarte ni Kaufman. Kaya pinagbawalan. Padita po sila. Pero sabi ko nga po mga kababayan, I think ginawa lang yun na dahilan. May mas malalim po. Kaya pinotol ni Kaufman yung access ni Hanilet. And possibly, may bendisyon nga po si Sara, yung unang pamilya. Malamang sa malamang yun ang pinakang punot dulo. Lalo't gustong ibenta yung lumang bahay nila. Baka doon nagsimula. Theory ko lang po mga kababayan ha. Theory ko lang.